Mahigit 100 bahay ang nasunog sa Pandacan, Maynila. May nasugatan pa habang lumilikas. Nasa frontline na balitang yan, si Marlene Alcaide. Nagngangalit na apoy ang tumupok sa mga bahay na ito sa Pandacan, Manila mag-aalas 6 kaninang umaga. Dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa flammable materials, mabilis na kumalat ang sunog. Sa tindi ng apoy, kinailangan pang sumaklolo ng mga bumbero mula sa ibang kalapit na lugar. Ang mga residente naman, kanya-kanyang hakot ng mga gamit na pwede pa nilang isalba. Hindi naging madali ang pagkontrol sa apoy dahil hirap daw makapasok sa loob ang mga fire truck sa sikip ng daan. Kung makita nyo yung mga iskinita, masisikip talaga. Gusto naman natin maipasok lahat ng truck natin para mag-supply ng tubig, hindi kaya. Gumamit na tayo ngayon ng mga truck na kayang mag-suction mula sa hydrant para mas malakas yung pwersa ng paghigop. Si Aling Ani, napaiyak na lang sa sinapit ng kanyang bahay. Kakauwi lang daw niya mula sa paglalabada nang mangyari ang sunog. Nakita ko na lang sa court na umapoy, wala namang sumigaw na may sunog. Sumigaw na lang sila na lumaki na yung sunog po. Tumakbo ako, tinabi ko yung mga apo ko po kasi kawawa, pumunta kami dito sa Sarilo nga. Diyos ko, tulungan mo po kami na Sarilo. Saan kami ngayon titira? Wala, papaalisin naman din kami sa may-ari ng lupa. Anong gagawin namin ngayon po? Pasado alas 8 na ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy. Wala namang nasawi pero may isang sugatan habang lumilikas at nagsasalba ng mga gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 160 bahay ang natupok sa sunog, habang mahigit 300 residente ang apektado. Problema nila ngayon ang kanilang matutuluyan. Wala raw kasing nakahandang evacuation center sa barangay. Wala kami na iligtas kahit anong gamit. Ang sakit-sakit. Ngayon namin naranasan to sa buong buhay namin. Ngayon lang, humingi naman ako ng tulong sa Panginoon. Pero ewan ko, bakit ganon? Ang ilang tuloy sa mga nasunugan sa gilid ng kalsada naghihintay ng tulong. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na tumupok na nasa mahigit 2 milyong halaga ng ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.